ng Espiritu sa katauhan ng ating minamahal na Apo Conching. Sumainyo ang kapayapaan. Papuri po salamat ay sa inyo. Tunay na kaibuti ng Ama. Sa tuwin ay paalala, anong dapat ipangamba? Kung ang kaligtasan ng kaluluwa ay pinaghanda niya at patuloy na binabahagi sa mga anak niya. At tuwirang kakamti naman ng magpapakatotoo at tapat na sa tuwin ay sa kanya ay nananalig nagtitiwala. Ano nga ba ang buhay na walang hanggan na dulot ng Ama sa pamamagitan ng anak na pinagkatiwala niya? Kung papaano ilagak sa sanlibutan yaong pasakit at dusa upang magpatotoong mahal na mahal niya ang mga anak niya sa lupa na tinuringang niyang tao ang tawag nito, kaya't ang may pandinig ay nakarinig. Mahirap maghabi ng salita. Mahirap kumatha ng isip. Mahirap isipin ang isip ng kapwa. Mahirap isipin kung ano ang nasa isip ng kapwa. Mahirap, tunay na mahirap ang ay mahirap. Ngunit bakit maraming tao gusto itong ginagawa? Bakit pinaghihirapan ang isip nila ang kapwa nila tao, na sa halip na patag at payapa sila? Bakit ang kapwa-tao ang tinatala sa isipan? Bakit ang kapwa-tao ang pinaghihirapan ng kanyang kaisipan? Bakit nga ba? Bakit hindi ang Ama ang patuloy na isipin? Nang sa gayon, anumang gulo at litong kaisipan, maging payapa at mapatagyaan. At yaon ang nais ng Ama. Gawin mong marapat mag-isip ka sa kapwa mo kung ikabubutit makabubuti sa kanila. Subalit kung hinahaka ng isip mo'y makasasama at di tama, ilisin mo ito sa diwa mo sapagkat hindi ito nararapat sa pananaw ng Ama. Kung magkagayon ng lahat ng tao, kung maisip lamang nila'y mabuti, sino nga kayang masasakitan at mahihirapan ng dahil sa kapwa nila? Buhay bang Ama? Ilagak nyo na sa Ama ang tamang pag-iisip kung papaano ito'y bibigay niya. Sapagkat ibinigay niya ang pamamaraan ng pag-iisip kung anong mabuti at masama. Ibinigay niya ang tamang damdamin. Ibinigay niya ang pagmamahal. Ibinigay niya ang kabutihan, pangunawa, kababaan loob, pagpapatawad, pagpaparaya. At ito ang kanya. Kaya't kung nais ng taong siya'y mapayapa, hindi niya isipin ang kung ano-ano, kundi ang isipin niya, yaong tunay na makabubuti, hindi lamang ng kanya, maging sa kapwa nila. At yaon ang nais ng Ama, ang bawat araw, patag mong ibigay sa kanya ang buhay, at ang bawat segundo ng buhay mo, di ka malilito ni magugulumihanan. Itiwala mo sa kanyang lahat at ipagkatiwala mo ang ganap na buhay mong pahiram. Sa gayon, ikaw mismo, mararamdaman mo, iba pala ang isinuko mo ang sarili mo. Sapagkat
Sino ang nahihirapan at sino ang nasasaktan at sino rin nagugulumihan at nalilitong tuwiran kapag nakahiga siya, ang iniisip niya si Juan, si Pedro, si Juana, si Petra, etc. Di ba siya rin? Ngunit kapag nakahiga ka at iniisip mo'y Ama, pinagninilayan mo'y salita niya, ni hindi papasok sa iyo ang masamang isip. Sapagkat ang tuwirang nais ng Ama, salita ko siyang bulayin nyo at pagnilayan nang di kayo nahihirapan. Buhay bang Ama? At siyaon ang dapat maganap. Halimbawa, inisip mo ang trabaho mo kung paano ang pamamaraang mapadali at mapagaan ito. Sapat na yaon kapag imidingay niya solusyon at kaparaanan. Inisip mo kung paano makabubuti sa iyong mga anak. Sapat na yaon. Ngunit hindi sa maghapon, sila'y isipin mo. Inisip mo kung paano ang gagawin mong anda-andana para mapartisyon mong maghapon at may gabi pa. Sapat na yaon. Hindi isipin mo kung anong gagawin mo. Sa pagmulat ng mata ng tao at inisip niya'y Ama, inilag sa kanya kung anong gagawin niya, parti-parti na yan sa maghapon, ituturo niya sa iyo kung ano ang dapat muna. Anda-andana at sunod-sunod na yan hambing sa baitang. Subalit, pagmulat ng mata mo, kung ano-ano iniisip mo, sigurado, maghapong litong maghapong. At yaon ang na solusyon para ang tao ay mapatag ang loob, mapatag ang kalooban, mapatag ang kaisipan, sa Ama mo ilaan ang lahat sa iyong buhay. Ang may pandit ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Kay bilis ng sa taong abala ang isip sa kabanalan at kabutihan, lumilipas ang maghapon, di niya namamalayan. Subalit sa taong bagot na bagot sa kanyang buhay, hirap na hirap kung ano ang mga iniisip, ang gaan-gaan daw, ngunit napakabigat para sa kanya. Ang bilis-bilis, ngunit kay bagal para sa kanya. Kaya bagot na bagot sa maghapon, kay tagal naman eka ng maghapon. Subalit yaong taong abalang-abala sa lahat ng kabutihan at kabanalan, aba, hapon na pala eka. Ang bilis-bilis ekang lumipas ng araw. Subukan ninyo, mga minamahal, at nang kayo rin mismo ang makapagsuri sa sarili nyo, kulang pala ang oras nyo kapag nilagak nyo sa Ama. Buhay bang Ama? Ngunit, kulang na kulang din ang maghapon nyo kapag ang abalang isip nyo ay sa kung ano-ano. Ngunit kapag ito'y patag at sapat na kayo'y maligaya, masaya, nagampanan nyo ang dapat nyong gampanan, tandaan ninyo, pagdating ng dapit hapon, ikaw ay magpapasalamat, purihin ka Ama sa maghapong patnubay mo. At nang sumapit ang oras ng pagkain, salamat sa iyo Ama, kakain na naman kami sa biyaya at pagpapala mo ito. At nang sumapit ka Ama at ako'y magpapahinga na, isip kong maghapong ginamit mo, katawang kong maghapong pinakibaka ko, buong pagkatao alaga ko sa iyo, sa paghiga ko ipangunahan mo, bantayan mo sa piling ng iyong espiritu, ako'y makapanahan at pagmulat ng mata ko'y ikaw man din sa isipan. Buhay bang Ama? Kaya, katakataka ba kung nakikita kayong kapwa-tao na hindi man mayaman, ngunit masaya sila? Wala silang kayamanang panglupa, patag sila. Ang dami nilang pinagdadaanan sa buhay, ni hindi nyo makitang sumibangot, ni hindi nyo makitang maghinagpis. Bakit? Ito ang tunay na biyaya na mula sa Ama. Hindi ang biyaya ay ang yamang panglupa, sapagkat ito ay binubulok at nabubulok, ito'y kinakalawang at kinakain ng tanga. Subalit ang pagpapalang kayamanan na tunay na tinanggap mo sa kalooban at kaisipan, itong walang pagkabulang salita ng Ama,
tunay na yumayabong ang iyong pangunawa, lumalagaw ang iyong unawa, at tumatatag ang buhay. Buhay bang Ama? Kaya nga kung lahat lamang ng tao masusumpungan ng totoo, walang dadaing walang maghihinagpis at walang mahahabag sa sarili niya. Yaw ng pawang katotohanan. Kahabag-habag ka na, ngunit di mo pa nararamdamang kawawa ka. Kinakawawa ka na, hindi mo pa nararamdamang ginagawa ito ng kapwa mo. Sapagkat ang nadarama mo ang pag-ibig ng Ama. Mga mahal, naway maramdaman ninyo ngayong araw na ito kung papaano ang paggunita, bukas ang paglilinis sa sanlibutan ay iniyahin ang tunay na kaligtasan. Buhay bang Ama? Inyo na lamang pagnilayan sa dakong ito. Saan gawain ang ipaghahanda pati kapwa niya para hindi na bumili at magkagastos pa? Ibig sabihin, ang pundasyon ng Ama sa dakong ito, patuloy na pinakikita ang pagpapahalaga, pagmamahalan, pagkakaisa. Sapagkat, magulang man kung naisip niya yaan at ang mga anak niya ay hindi susunod, mahihirapan ng kanyang ina't ama para ipasunod sa mga anak niya, gawin niyo yan, anak, di ba ga? Ngunit at pasubali, hindi man nagsalita ang magulang, ang mga anak na may kaisipan, at nakitang gumagawa, gumaganap, masaya ang magulang, di ba ga? At siyaan ang pawang katotohanan. Sa kaganapan ngayon, hindi tinuruan ng mga kaps, hindi pinagsabihan. Subalit, bakit naganap ito? Ibig sabihin, may isip silang kumintal ay ang salitang mabuti na kung paano ang pagkakawang gawa ay marapat. At isang pagkakawang gawa ang ganitong gawa. Isang pagmamalasakit ang ganitong kaganapan. Ang mga senaryong nakikita ninyo ay tanda ng pagmamahal, tanda ng pagpapahalaga, bagamat hindi ito naisip ng ibang gumawa. Subalit ang tunay na nakakakita, nasisilayan ang ginagawa, ito ang tanda ng pagmamahal, pagpapahalaga. At siyaan ang ginampanan ng isang Jesucristo, ginampanan ang pagpapahalaga, pagmamahal, pagbibigay, pangunawa, pagpaparaya, pagpapatawad. At anumang bagay walang silbit kabuluhan kung hindi mo pahahalagahan. Subalit, maliit na bagay kung ito'y isisipi mo sa iyong puso at isipan na di mo lilimutin at di iwawalay, napakahalaga sa iyong buhay. Buhay bang Ama? Kaya't anong silbi ng palaspas niya yaan? Kahit magwagayway pang maggawayway, katapos initsa mo lang ng ganyan. Dili kaya'y nilagay mo sa altar mo puro agiw. Nilagay mo sa altar mo puro alikabok. At pagkatapos eto nga, nais lamang ipaunawa sa inyo. Marami ang nagpapabendisyon ng rebulto. Ano ba yung rebulto na yan? Pan-display. Pinapahalagahan, inuusalan, dinadasalan. Bakit dinadasalan mo puro agiw? Dinadasalan mo puro dusing. Dinadasalan mo, kaya nga pagtatawanan ka. Ngayon, kung ito'y ginagawa mong isang tunay na halimbawa at imahe ng kabanalan at kabutihan, di mo ba gagawing linisin yan? Sa makatwid, hinambing mo lang sa bagay ang rebulto, mag-alis ka na ng rebulto. Doon ka na lang sumamba diretso, baka yung Ama. Buhay bang Ama? Mga minamahal, hindi sinasamba ang rebulto, subalit kung pinapahalagahan, maliwanag ang tinuran. Sa dakong ito, anuman ang sambitin at paratang ng tao, hindi alisin ang mga rebultong yan. Bakit? Kusang nagsidating yan, hindi yan pinagbibili. Hindi yan nilimos. Yaon ang patotoo ng Espiritu, anak, huwag mong alisin yan. Walang pagkakamalit, pagkakasala.
magalit man ng lahat ng tao at magsalita man ng lahat, sapagkat ang binabaybay nila ay unang tipan. Wala pa sa dakong bagong tipan ang Kristo. Subalit ang Kristo'y noon at ngayon at kailanman parehas na, sapagkat siyang tinutukoy sa banal na aklat na Mesiyas na daratal. Subalit ng panahon sa unang tipan, wala pa yaon, kaya't wala pa siyang larawang nagkatawang tao. Buhay ba nga ma? Kung magkagayon at hinahambing mo siya sa pinakamahal mong magulang, sa pinakahalaga sa'yo, na mapakahalaga sa'yo, paalala lamang, ako anak ay nagkatawang tao, nakawangis ninyo, subalit hindi ko nilapastangan kayo, akong nilapastakan ng tao sa mundo. Buhay bang ama? Kaya't sa makatwid, nandyan ang rebulto, nandyan sa tabi mo. Baka kung tunay kang mananampalataya at tunay kang sumasamba, nakita mo yung rebulto ng Kristo sa tabi mo. Ay, ba't nga ba ako umiiyak sa pagkagalit ko? Eh, nandyan ka nga pala. Di ba ga? Ay, bakit nga ba ako inis na inis? Eh, nandyan ka nga pala na maglulubag sa kalooban ko. Hindi ba ga? Dapat gayon. Hindi pan-display. Hindi parang figurin na kapag naalala mo, linisan, doon mo lang lilinisan ang agiw. Buhay ba nga ma? Mga minamahal, kay buti ng Ama, kay dakila niya, tapat wagas ang pagmamahal. Kaya't kung tuwirang lilingapin ng tao ang Espiritu ng Ama, sa damdamin at katauhan ay tatahan na, magiging templong tahanan lupang katawan, kailan may di manunuot sa damdamin yung di tamang pandama. Gayon din naman sa kaisipan, walang magaharing karumihan, walang magaharing sigalutan, sapagkat malinis ang nangingibabaw at payapang kaisipan ang nagaharing tuwiran. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang napagtagumpayan ng Panginoong Hesukristo ang pagtutubos, ang katubusan bilang man. Mapagtagumpayan nyo rin ang sanlibutan. Suriin ninyo kung mali ang dinadatal ng Espiritu. Bakit dumaratal sa tao ang kumisay na babagot? Nayayamot, naiinit, kapag kainis ka. Ngunit kapag ang isip nakabubuti at mabuti ang nalalaman nito, maisip mo ba'y nakakainis? Mainis ka ba? Makakadama ka ba ng kainisan? Ano ang dahilan? Kumisay walang pangunawa. Kung minsan gusto niyang gawin, hindi niya mapag-ibabaw ang gusto niya dahil kumokontra at may kumokontra. Tama ba ga? Sa makatwid ang buhay dito sa mundo, dalawang uri ang tao. May kontrabida at may bida. Ngunit kapag hindi niyo hinambing sa pelikula ang buhay, kasama, lagi kayo nagkakaunawaan, nagkakaintindihan, nagbibigayan, walang kontrabida, lahat ay parehas lang. Tingnan nyo kung mayroong maghidwaan. Ano ang dahilan? Kumisay hindi maamin sa sarili yung parang napahiya ay ka ako. Yung gayon baga. O kaya naman, sasabihin ng isa, kinakawawa ako. O kaya sasabihin naman ng isa, puro ikaw na lamang. O kaya sasabihin ng isa, aba, sino ka ba? Ganyan ang tao.
Ngunit ang isang Kristong sumunod sa katuntuhanan at tuntunin ng Ama, walang sinabing gayon. Walang inisip na gayon. Walang katwirang gayon. Kaya malinis na tinupad ang kalooban ng Ama at nakatalima sa kalooban niyang walang kagatol-gatol sa isipan. Diniretso yaon ang tinupad. Kaya't kung lahat lamang ng tao ang kalooban ng Ama ang siyang paghahariin at diretsong isipan ang sang kanila'y mananahan, walang babaluktot, walang kokontra sa kanyang kabanalan, walang sisira sa kanyang kautusan, walang magmamalabis sa kanyang kabaitan. Tandaan ninyo, walang tao na magiging gulo ang samahan. Ang may pandinig ay nakarinig. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo, mga minamahal ko. Kaya lamang kung minsan sa tao, habang pinagbibigyan, umaabuso. Habang pinagpaparayaan, lalong lumalabis at ang kapwa'y di niya inaalala. At ito ang di gusto ng Ama. Kaya't ang labis na pag-abuso sa kapwa-tao hindi niya nararapat na gustuhin. Bakit? Sapagkat ang Ama'y mapagmahal. Kaya't kung mapagmahal kang kapwa-tao at nasa puso mo'y pagmamahal, nandoon ng habag at awa mo. Kaya may mga taong matulungin sa kapwa-tao. At mayroon namang taong abusado na walang pakialam kung anong ginawang mabuti ng kapwa nila. Ang may pandinig ay nakarinig. Sa araw at oras na ito, naway kung papaano nasisilayan ninyo ang mga palaspas na ito, di lamang parang kwento sa buhay nyo, di lamang parang mga talatang binabasa ang mga nakaraan, di lamang paggunitang parang baliwala, kundi naway maisabuhay kung bakit mayroong palaspas. Maisabuhay kung bakit mayroong Kristo. Maisabuhay kung bakit mayroong buhay na walang hanggan. Sapagkat mahal na mahal kayo at pinahalagahan kayo. Kaya't kung ang lahat ay nagmamahal at nagpapahalaga, sino nga ba, o mga minamahal ko, ang di magpapahalaga sa totoong Ama? Nek karameneyahana, nek karameneyahana, nek karameneyahana. Inyong pakinggan. Kinabukasan, nabalitaan ng makapal na taong dumalo sa pista na patungo sa Jerusalem si Jesus. Kumuha sila ng palapa ng palma at lumabas ng lungsod upang siya'y salubungin. At ganito ang kanilang sigaw: Hosana, purihin ang darating, ang dumarating sa ngalan ng Panginoon. Purihin ang hari ng Israel. Nakita ni Jesus ang isang batang asno at sinakyan ito gaya ng nasusulat, Huwag kang matakot, lungsod ng Siyon, masdan mo dumarating ang iyong hari. Nakasakay sa bisirong asno, hindi ito maunawaan noon ang kanyang mga alagad, ngunit matapos mabuhay na muli si Jesus, tsaka nila naalalang ito ang sinabi ng kasulatan tungkol sa kanya at ganito nga ang nangyari. Anong silbi ng paalala at gunita? Kung alalahanin man ang alalahanin, gunitain man ang gunitain, kung walang silbing pinalagaan, may napalaba ang mga gumugunita. Sa makatwid, kasabay ng paggunita,
magsabuhay sa salita, sapagkat ang Ama siyang mabuting balita. Ang tukoy at nasa niya, anak na mahal niya, anak na mga minamahal niya, anak na mga minamahal na totoo, magnilay magbulay. Ano ang buhay? Ang buhay ay may hangganan, ang buhay ay nagwawakas, ang buhay ay may kamatayan, subalit ang kaloob ng Ama, kailan may di magwawakas, kailan may di mamamatay, at kailan may di mapaparang. Kaya, gawin man ang gawin ng taong gusto niya, hindi niya magagawa lahat ang gugustuhin niya, sapagkat mayroong hangganan ang lahat ng ginagawa sa lupa. Maliwanag na patotoo, maging ang isinugo ay nagkaroon ng hangganan. Maging ang ibinaba ay nagkaroon ng katapusan. Sa makatwid, lahat ng pinagkaloob ng Amay may hangganan at katapusan. Katulad din ng isinugong pinagkatiwala sa lupa upang tumubos at maging tubos ay kasalanan. Binigyang tuldok at hangganan ng tao upang matupad ang salita ng Ama, kayo'y tao, ako'y Diyos na totoo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, di ganang mawawawaan niya ang mga tinuturan mo, kung ganang sila'y bulag at bingi sa katotohanan, at sarado ang diwa sa iyong kagustuhan. Kaya't ang aking hiling at dulog sa iyo, buksan mo nawa silang tuwiran, yamang sinambit mo'y Ephata, makaunawa nawa sila. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Diyos? Tapat po ba ang Diyos? Totoo po ba ang Diyos? Gigising na naman ng maaga ang tao para sa palaspas at pag-uwi magmumura. Di po ba? Walang pinagkaiba yung simbang gabi. Eka, tatapusin ko eka yung siyam na nobenaryo ng simbang gabi. Maagang gigising, pagdating sa simbahan, tulog. Ay, nakapagbisa na pala eka. O, dili kaya naman may nakatabi. Nagmimisahin yan, nag-homily. Kaya pag uwi, baguhin na po. Baguhin na ang mga ginagawang hindi tama. Hindi ko kayo tinuturuan na para bagang batas na pinasusunod kayo, ngunit kung susundin nyo'y makikinabang kayo. Buhay ba nga ma? Kaya kapag may nagsabi na, eka, ganito, wala kayo ekang natututunan. Paano kang may matututunan? Sumisimba ka nga, di ka naman nakikinig. Makinig ka upang mabuksan at buksan ng Ama ang diwa mo sa pagnanasa mong makinig ng mga aral niya. Ngunit kung gusto mo lang magsimba, parang kala mo'y sapat na yaon, di yaon sapat. Sapagkat kahit di ka nagsimba, puso mo'y mabutit, isip mo'y nasa Ama, abay, daig mo pa yung araw-araw nagsisimbay, mura ng mura. Buhay ba nga, Ma? At ngayon, eto na naman, paalala at pagunita. Kaya napagtatawa na ng iba. Ngunit, hindi po ako mamumula ng ibang relihiyon sapagkat lahat ng tao'y anak ng Ama. At hindi ang kaligtasan ay relihiyon. Kaya't sa dakong ito'y hindi sasabihin sa inyo, mali sila, tama ito. Kundi lahat ay tama ayon sa taong tumutupad. Buhay ba nga, Ma? Walang mali kung ang tinindig may anong uring relihiyon. Ang nagkakamali ang taong mananambahan, hindi yaong tinindig. Tama ba ga? Sapagkat kung gagawin tama at marapat ang pagsamba, lahat ay tama. Ngunit ang pagkakamali, tama kung minsan ang namumuno, mali ang tagasunod.
kumisa na may mas tama pa ang tagasunod kaysa sa namumuno. Kaya walang tama at walang hindi nagkakamali. Lahat ay nagkamali. At walang magiging tama kung hindi maitatama. Buhay ba nga ma? Eto na naman, magang gigising. Wagayway nyo eka, tinamaan. Bilang iyak eka. Anong nangyari doon? Ha? O dili kaya ay hangos. Saan ba yung palaspas eh? Hige. Habol. Napatid ang tsinelas. Nako, dyan mo makikita yung katotohanan. Kung makapagtitimpi baga. O kaya humahangos, humahabol. Naku, eka, nahuli pala eka ako. Mga minamahal, ano ba yan? Dahon lang yan ng niyog. Walang silbit kapangyarihan yan. Nagkakaroon lamang kapangyarihan sa pananampalataya ng taong tatanggap nito. Buhay ba nga ma? Sapagkat wika nga, anumang bagay na binigay mong mahalaga at alam mong biyaya ng amayan, may kapangyarihan dahil sa salita niya. Subalit, santambak man iyan, walang silbi yan sa iyo, hindi ka liligtas niyan. Buhay ba nga ma? At bilang mga Katoliko, na hindi humihiwalay sapagkat itong gawain ito, bilang Apo Kunching ay iyon na ang kinagisnan, at ito na ang dapat na hanggang wakas ng buhay sapagkat walang mali. Nasa tao lang kaya may mali. Sumusunod lamang. Ngunit dapat at marapat ang tuntunin at kagustuhan ng Ama siyang unang-unang sundin. Buhay ba nga ma? Sa makatwid, nakikiisa, nakikisama. Subalit hindi ito ang ikaliligtas at makapagliligtas. Kundi ito, magiging kapangyarihan ng salita ng Amay dadaloy sa palaspas na ito kung pagtitiwala at paniniwalaan mo na sa pamamagitan ng palaspas na ito, hinampas mo yung kapwa mo, naalihan ka ng demonyo, at malakas ang espiritu mo kaysa sa kanya, espiritong totoo, at siya'y masamang espiritu na sa kanya, mapapalayas mo. Subalit hindi ito ang nagpalayas. Instrumento lang ginamit. Tulad ng sumisigaw na Hosana, Hosana, palmera, dahon ng palmera. Sa makatwid, palatandaan, lahat may palatandaan. Ano ba ang sinyalis ng isinilang ka? Ano bang naging sinyalis ng ina mo nang ikay isinilang dito sa mundo? Hindi mo alam yan kung hindi ko kwento sa iyo ng ina mo. Ang sinyalis, anak, ng ikay isinilang ko, napakasakit ng hilab ng tiyan ko. Ang sinyalis naman doon sa kapatid mo, kagaan niluwal ko. Kaya parehas ko man kayong anak at isang pinagmulan nyo sa akin, mayroong mahirap akong pinanganak at mayroong magaan akong pinanganak. Di bagat ganyan ang ina? At mayroong magsasabi na, hindi ko talaga nakayanan, biniyak ang tiyan ko. Yan ang mga may kukwento nyo sa inyong mga anak. Paano kung di ka nag-asawa at wala kang anak? Wala kang kukwento. Subalit may kwento ka pa rin. Hindi sa larangan ng pagiging ina, kundi sa larangan ng pananampalataya na dapat ay may kwento ka sa buhay mo. Huwag ang kwento mo ay puro masama sa buhay mo. Buhay ba nga ma? Kaya may anak, walang anak, may kwento sa buhay, may talambuhay sa buhay. Ngayon, ano ba ang gusto mong maging talambuhay? Kwentong walang kwenta o kwentong makabuluhan? Kaya may asawa, walang asawa, may kwentong makabuluhan kapag mabuti ang tinanggap at nagsabuhay sa Ama. May asawa at wala, may kasamaan, kasamaan ang may babahagi at ikukwento sa kapwa. Subalit sinong gumawa ng masama na kinuwento niya sa kapwa niya ay nagnakaw siya? Buhay ba nga ma? Ngunit di man ikwento ng kapwa mo at ikaw ay huwag magkwento kung sino ka't ano ka, kilala ka ng Ama. At yan naman ang malaking pagkakaiba ng tao at ng Ama. May kilala siya na ganito at ganyan ang anak niya, ngunit ang kapwa-tao, bilang mga kapwa-tao, wala kayong alam sa tunay na buhay ng kapwa niyo tao.
Kaya't isinasalaysay ng Espiritu ang tunay na katotohanan upang mabatid ninyo kung ano ang katotohanan mula sa Ama. Ano bagang pawang katotohanan? Yaon ang sinalaysay at binigay dito sa lupa ng nagkatawang tao na kung susundin at tunay na sinasamba, tatalima sa kalooban ng Ama. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Sapagkat wika nga, isinilang ang tagapagligtas, ibinahagi ang nagligtas, gunitain ang kaligtasan kung paano ginampanan ng manunubos ni Numan. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Ako po ng bata ako nakagisnan ko sa lola ko Ang mga palaspas na yan pag kumukulog, kumikidlat, nilalagay nila sa Ngayon ko napatutuhanan, di pala totoo yun Kaya kapag kumikidlat, kumukulog, hindi ko nang ginagalaw yan sa pinaglalagyan niya. Kundi nananalangin na lang ako. Dati pag kumukulog, kumikidlat, nakagisnan ko rin po yung sa matatanda, tinatabingan yung salamin. Bakit nagtanong po ako ngayon? Ba't po ba tinatabingan yung salamin? Pumapasok daw yung kidlat doon. Paano papasok ang kidlat na yan? Nakikita sa salamin kung kumikidlat na ganyan. Pero hindi papasok ang kidlat sa salamin. Buhay ba ang Diyos? At eto po, binahibahi sa akin at matagal ng pangyayari, ba't ito binalik? High school yata ako noon. Nung may namatay dyan sa dulo na nag-uugoy lang daw yan ng bata sa duyan, tinamaan ng kidlat. Naging takot sa buhay ko yun. Kaya ako rin po, takot ako pagka may kidlat. Pero alam niyo po pala, kahit na naglalakad kayo sa daan, kahit na ano pang ginagawa nyo, kung hindi oras ninyong tamaan ng kidlat, di kayo tatamaan. Sa mga katwid, ang kalikasan ay Ama ang gumawa niyan. Kaya siya nakapag-uutos ng kidlat. Ngayon, kung yun ang takda ng buhay mo na tinanguan mo, magaganap sa iyo. Saan mo man iwasan yan? Buhay ba ang Ama? Ngunit, huwag maging dahilan para katakutan. Bakit po binabahagi ito? Kailangan ang tunay na maging takot mo, yung masasamang pag-iisip, huwag mong gagawin. Yung masamang damdamin, huwag mong gagawin. Na manahan at patuloy mong tanggapin sa iyong sarili. Subalit ang kaligtasan, ang sabi nga sa awit 91, pakinggan po ninyo, Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog katahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtitiwalaan. Ika'y liligtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalinga niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing biglang paglusob pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid
ang bilang ng mga patay, maging 10,000. Di ka matatakot at titiyak mong di ka maano. Ika'y magmamasid at sa panunod iyong mamamasdan, yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo't kataas-taasan. Di mo abuting ika'y mapahamak at walang daratal, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niyang maraming anghel silang susubaybay, kahit sang dako ika'y maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay itatayukat sila ang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon, ahas na mabagsik, di ka maaano sa mga serpiente, leyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilalin. Pag sila'y tumawag, laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan, at kung may hilahil, ay sasaklolohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay. At nakatitiyak na ang tatamuhin nila'y kaligtasan. Buhay ba, Ama? Kung magkagayon, ang isip at damdamin ng tao'y ganito, sa Ama na nanahan sa Kanya nagtitiwala, sino pang masamang tao? Wala. Sa makatwid, kung papaano ang Ama ay gumagawa ng ikabubutit makabubuti sa tao, hindi lahat ng gawa dito sa mundo na pinagmasdan mo kaakit-akit ay gawa niya at kagustuhan niya, kundi kung saan ka nasisilaw at kung saan ka naaakit, doon ang damdamin mo at doon ang isip mo, ito'y nakalilisya sa pananaw mo sa dakila. Kaya't ang wika nga niya, anak, walang masamang mag-adhika, ngunit sa pag-aadhika nyo, huwag nyong kalilimutan at kaliligtaan, yaong akong sa inyo'y bumuhay man din. Sapagkat ako ang lahat at ako ang suma sa lahat. Kung magkagayon, mga minamahal ko, sino ang kaligtasan nyo at sino ang buhay? Sino ang dangal nyo at ano ang dangal nyo? Walang dilit iba kundi ang Amang pinakamarangal at pinakadangal sa lahat. Kaya't siyang ipagbunyi yung kamtin at kailanman di kayo magugulapi ng buhay. Ang may pandinig ay nakarinig. Kaya nga't kung musmus pa sa pananampalatayang kapwa mo, ikaw na mayroon patuloy kang nagbabahagi at magbabahagi, sapagkat ito ang layo ng Ama, mapamahagi ang libre niyang binigay, libre mong ipamigay. Buhay ba ang Ama? Kaya't magalak kayo mga tagasunod na tunay na kumikilala sa kalooban ng Ama. Kayo mismo ang makapagsusuri sa inyong sarili. Ano ang nagaganap at bakit kayo'y patag? Ano ang kinain ninyo at bakit kayo'y napayapa? Ano ang tinanggap nyo at bakit maluwag sa puso nyo ang lahat? Walang dilit iba kapag ang Ama ang inuna ng puso nyo. Ang may pandinig ay nakarinig. Nekaramanayahana, nekaramanayahana, nekaramanayahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat po ba ang Diyos? Pasalamatan naman po natin ang mga kaps na nagbata para maibigay sa inyo yan. Kaya mga kaps na nagkaisa, maraming salamat. Wala na yung mga gumawang iba eh. Salamat po. Ilang taon na natin ginagawa ito? Salamat at di sila nagsasawa, no? Pang ilang taon na ito na ginagawa. Siyempre po, ako bilang maraming ginagampanan, hindi ko naalala na
Gagawa nga palang palaspas sila ngayon, ano? Nung makita ko po si Caps na may bit-bit ng maraming, kaya nakasako. Sa isip ko po may pumasok pa na, aning kaya kako niya yun. At nang ako'y lumabas doon sa may hardin at may kinausap, nakita ko abay palaspas nga pala kako bukas. Mabuti pa yung mga Caps na alala. Mga Caps, maraming salamat. Buhay po bang Diyos? At yaon po ang patutuo ng Ama na sa gawain natin ito, sinusugo niya lahat ang mga makakawaksiko. Kaya sa lahat ng mga kapatid ko, nakawaksiko sa gampanin, karamay ko at kasama ko sa lahat ng alituntunin ng ating Ama na sinusundan natin at sinusunod natin ang kanyang mga panukalang kabutihan at mga kagustuhan. Maraming salamat sa inyong lahat. Nawa, patuloy niyong kamti ng kagalakan sa buhay at patuloy na ang Ama ang sa inyo'y mag-aruga at magpala. Pagpalain kayo. Buhay bang Ama? Sadyang napakabuti ng Diyos. Kung pagninilayan niyo po ito, kahit daw ang apakan mo'y ahas, hindi kanya kakagatin. Kahit serpiente at mga ahas, mga leong mababagsik. Sapagkat kung gugunitain niyo yung istorya ni Daniel, hinagis siya sa pugon, pero hindi siya nasunog. Nilagay siya sa mga leon, ngunit di siya nilapa. At nang tingnan siya, may kasama, samantalang isa lang siya. Ngunit may kasama siyang anghel na hindi nakikita ni Daniel at di nakikita ng kanyang mga mata. Subalit yung sumilip sa kanya at sinabi, nako, para na siyang tinapay niya, Neka. Sa loob-loob niya at sa isip niya, di ba? Sunog na sunog dahil pinalagablab ang pugon sa pagtitiwala niya sa Ama at sa paglaban niya sa pananampalataya. Pinakipaglaban niya ang pananampalataya niya. Hindi siya napasunod ng hari. Pinaglaban ang kanyang pananampalataya. Tingnan niyo po, iniligtas siya ng Diyos. Hindi siya nasunog. At yung mga kaibigan niya na pinakakain ng pagkain ng hari para maging matipuno, malalakas. Panahon po ni Daniel. Basahin niyo po sa panahon ni Daniel kung paano niligtas ng Diyos yung mga kaibigan niya at siya. At kung babasahin niyo ang istorya ng mga ginamit ng Ama mula sa simula, tunay na mga may pinagdaraanan sila. Subalit ang pinagdaraanan pa lang yaan, lalong nagpapatatag ng pananalig at pagtitibay nila at lalong napapatotohanan ng Diyos ay buhay. Subukan po ninyo. At baka sabihin nyo rin, totoo nga pala ang istorya. Hindi pala ito katang-isip lamang at hindi pala ito'y kwentong kutsero. Ito nga pala ito totoo. Mga minamahal ko, subukan ninyo. Palalimin ninyo ang pananalig nyo sa Ama at ang imposible, gagawin niyang posible. Buhay ba ang Ama? Kaya sa inyong lahat, kay buti ng Ama, kay dakila niya, O dakilang aking Ama, bagay lamang na nilikha mo, sumibol sa puno, yaoy niyog ang tawag mo, na kung paano'y pinangalanan ng tao, at dininig mo naman ito, sapagkat pinagkatiwala mong pangalanan mga bagay na nilikha mo, na pinagkatiwala mo sa mga minamahal na anak mo. At ngayon, sa bagay na ito'y kikilos ang kapangyarihan mo sa tapat at totoong mananalig sa iyo, kung papaano'y magagamit nila sa mabuti at di sa ikasasama at
magiging kasamaan. Sa gayon, ibaba mo ang kapangyarihan at dulot mo sa kanilang tunay na liwanag at kaligtasan upang kung paano pinahalagahan ang bagay ng mga nilikha mo, mapahalagahan nilang higit ang anak na binaba mo, upang kung paano pinakita ang pagmamahal mo, tapat na pagsuyo mo, maramdaman nilang katotohanan, buhay ka't walang maliw. Yaong idinudulot mong pagmamahal kanino man at kailan may di ka mapaparam. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay bang Ama? Buhay bang Ama? Buhay, tapat, at totoang Diyos. Kanina po habang minamasdan ko yung mga palaspas doon sa baliwag, karami. Sabi ko, Ama, napakabuti mo po, ano? Nakikita kaya ng taong kahalagahan ng mga nilikha mo? Ang alam lang nila'y kumita. Pero hindi nila naisip sa pamamaraan na ito na pinaisip mo, ay kikitain sila bukas. Mula pa kanina hanggang bukas pa. May makukuha ba silang mga dahon ng niyog kung wala siyang pinatubo? At kung nagtaniman ng taot din niya ginustong lumago, may kukuhanan din baga ito. Ngunit dahil dakila ka, bibili ng pera, pagkatapos ihahagis lang sa sulok. Anong kalokohan niyan? Ngunit, niloob mong magawa ito at maganap ito sapagkat siya nagpapahalaga yung kumita na kinabang ang pamilya. Subalit paano yung mga kikita at kumita na dadalhin lamang sa walang kwenta? Sinugal pala, ininom pala. Mga mahal, nagiging makabuluhan ang anumang handog at biyaya ng Ama kapag ginamit ito sa makabubutit, ikabubuti. Ngunit gaano man kay ganda ng mga biyaya at pagpapala niya, kung gagamitin sa kasama at hindi mabuti ang kahinatnan, anong kinamtan sa mabuting pagpapala? Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. Buhay ba nga Ama? Tandaan po ninyo, anumang kinamtan ninyo sa buhay, isusulit nyo yaan sa Ama. Kaya't yaong mga biyaya niya sa inyo, mga pagpapala niyang binahagi sa inyo, gawin niyong marapat na pahalagahan at gamitin sa mabuti, sapagkat habang binibiyayaan ka at ginagamit mo sa mabuti yan, isusulit mo yan higit pa. Ang nararamdaman mo maganda. Subalit kapag ito ay hindi sa tamang pamamaraan at hindi sa tamang paggamit, tandaan po ninyo, kayo rin ang masasakitan. Sapagkat habang kumbaga sa sinasakupan, habang lumalago ang sinasakupan mo, lalong dumaraming pananagutan mo, di baga? Kaya kung itong gawain ito, hindi lamang sa kabanalan, tama na yung kakaunti. Sapagkat ba't ka magpapahirap ng loob at bakit ka pasasakit sa katawan mo? Anong pakinabang doon? Ngunit dahil sa kabanalan, sulong, dumami man kayo ng dumami, pakinabang na may kay sarap damhin. Buhay ba nga Ama? Kaya, ang paglago ng gawain na kabutihan ay hindi taong nagpapalago. Pakatandaan niyo. Kaya, ang kabanalang pangkabanalan at gawang pangkabanalan, ang Ama ang may pundasyon at ang Ama ang nangangalaga. Kaya't kung paano kayo'y nagiging kasama, kasama kayo sa kanyang pangangasiwa. Buhay bang Ama? Kaya kung kasama niya kayong pinangangasiwaan at pinangangalagaan, anong dapat niyong sa kanya'y iganti? Di bagat mabuti, yamang mabuti siya sa inyo? Kaya, anong dapat niyong iganting mabuti? Magpakatotoo ang puso, magpakatapat ang isip, at kapag nagkasama ito sa katawan, kay buti mong anak niyang pagmasdan. Ang may pandinig ay nakarinig. Nek karameneyahanam, nek karameneyahanam, nek karameneyahanam. O aking Ama at Ama nila, tunay na Ama ka
ng lahat ng nilalang. Nilalang mong tao kung iyong tawagin dito sa sanlibutan na iyong binahagi na ng buhay. Naririto sila, mga ilan sa laksang bilang. Bahaginan mo ng tunay mong liwanag at tanglaw upang kung paano sila'y nabubuhay at nakikipamayan dito sa sanlibutan bilang sandaigdigan. Makatanggap sila at mawawaan kang lubos kung paano ika'y makapamayan sa kanila at maging tahanan mong templo ang kanilang katawan, maramdaman kang tuwiran. Nekkarameneyahana, nekkarameneyahana, nekkarameneyahana. Buhay ba ang Ama? Buhay ba ang Ama? Tapat ba ang Ama? Buhay nga ba siya? Aba, dimot na dimot ano? 9 na piraso. Di lamang sa tinapay nabubuhay ang nilalang, bagkus sa salitang banal na nagbibigay buhay. Kung magkagayon, dimot man, kaunti mat karampot, subalit na palalawak na palalagot na pauunlad ng Ama, ano kaya sa palagay nyo ang marapat? Pagputol-putulin man kayong lahat, di pa rin ito kakasya sa inyong lahat kung pagputol-putulin ng isang hilera. Subalit, kung tunay kayong anak ng Ama, pamamaraay, ibibigay niya. Ikaw ang magparte kung saan makaabot. Ikaw ang magparte. Gapitin mo kung papaano ang marapat para maglaganapan sila. Ikaw ang magparte. Diretso. Oh, ikaw ang magparte. Partehin mo. Partehin mo sila. Partehin mo. Partehin mo. Partehin mo. Mabibigyan kayong lahat dyan. Kayo pamamaraanan ng Ama niyan kung paano yung papartihin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama. Pagkat winika niya, manatlik ka na. Bawat araw ako sa inyo naghihintay. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Alam kong di ringgin kayo ng Ama. Pagkat winika niya, manatlik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manali umangkin at tanggapin. Alam kong magagawa ang Ama. Alam kong may
magagawa ang Ama pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroon magandang mangyayari sa inyo, aking mga minamahal. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Alam kong may magagawa ang Ama. Alam kong may magagawa ang Ama pagka winika niya, manahalik ka na. Bawat araw ako sa inyo may nakalaan, mayroong magandang mangyayari sa inyo, aking mga kapatid, minamahal kapatid na Dory. Mayroong magandang mangyayari sa inyo, manalig, umangkin at tanggapin. Bakit ginawang 4 na partisyon? Kapatid na Ana, halika rito.
Mga Kaps, alam nyo baga kung bakit ganito ang inyong ginawa? Isa lamang, walang naiba? Naway dumating nga ang takda na maging isang tuntunin na lamang. Isang kaisipan, isang damdamin, isang gawa, isang salita. Na kung papaano ang tunay na naglingkod sa dakong ito at ang tunay na nagbalangkas sa dakong ito ay isa lamang. Patuloy na makadiretso sa tuntunin ng isang iisa na kalooban ng Ama. Kayo rin ang masisiyahan at makikinabang. At sa takdang panahon na masilayan ninyo, salita pala'y walang pagkabula, doon nyo masasabing ang inyong tinatawagan, pinaglilingkuran, inyong tinanggap sa buhay, tunay na siyang sa inyo'y pumilit ng alaga at siyang sa inyo'y mangangalaga sa buong buhay. Tuwiran yan, sasabitin ko sa inyo, ano ang pinuhunan ninyo? Kung ang puhunan ninyo ay malaki, mas malaki rin ang kita nyo. Namuhunan kayo ng karampot, kakarampotang kinikita nyo. Nagtanim kayo ng marami, marami kayong aanihin. Kaunti tinanim nyo, karampot ang ani ninyo. Buhay ba, Ama? Sa makatwid, doon sa mga bagay na yaon na ginagawa ng Ama, pag nilayan yung lubos, binilang baga ito para sa inyo. Kayo'y maliwanag na nakatitig at tumatanaw. Binilang baga ito ni Constancia bilang apo kunching bago kayo tinugutan na bigyan at siya baga ang humugot at pinamigay. Ngayon kung magkagayon, anong patutuo ko sa inyo? 3, 6, 9. Sinong nagbahagi sa inyo? Sumainyo ang kapayapaan. Mga minamahal, sulong pagnilayan ninyo, ilan ang ginamit na magbahagi sa inyo? Ilan sila? Ngunit inyong masdan ang mga hawak nila. Inyong masdan din ang natira. Sa isang katauhang sa inyo'y ginamit para kayo malikom at para kayo naririto. Kung magkagayon at nabatid ninyo kung sinong nag-anyaya at nagbahagi sa inyo, gunitain ninyong mahal na mahal kayo at pakagunitaan nyo sa buhay nyo, isa lamang ang tagapagligtas nyo. Kung tunay na puso't isip nyo'y itatalat isisilid ay iisa, Diyos amang totoo. Tandaan ninyo, kailan may di magugupo yung buhay na taglay nyo. Sumainyo ang kapayapaan, pagharian kayo. O aking Ama, naganap na ang nararapat na iyong gawin, na kung papaano'y pag-aatas lamang sa katauhan, mga sinisilid mo at ninarapat mong idatal at tuwir ang kamtin, yaong nga ang iyong kainaman at kabutihan. Kung magkagayon nga't sila'y nakalasap sa tamis na iyong handog at nakadamas sa iyong wagas na pagmamahal, di nga ba't ikay hahanap-hanapin? O aking Ama, nilalagak ko sila sa iyo. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Buhay ba, Ama? Kung papaano ang Panginoon ay nagbabalangkas ng hindi batid ng sinuman, di ko po alam kung anong gagampanan sa Lunes. Kaya, ang may gusto, pumarito, hindi ako mag-aanyaya. Nahalik kayo, kundi anong kalooban ng Ama, maghari siya. Sa pangalan ng Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo, magsihayo kayong taglayang patnubay at gabay ng Ama sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu at sa pangalan ng Kristong tinatawagan nyo at ginugunita nyo, nawa ang lahat ng marapat sa inyo'y kamtin at ang makagagalak sa inyo ay manahan. Pagpalain kayo, kaligtas ay tamuhin, di lamang ng buhay na ngayoy taglay ninyo, maging ng kaluluwa nyo upang tamuhin ang buhay na walang hanggan. Sumainyo ang kapayapaan, mga minamahal. Nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam, nekkarameneyahanam. Tayo na po at bukas ay maaga ang pasyon. Ano po?